Tatanan guys ay papalit muna ng clutch damper ng ating sniper. Isa na guys, ito lang yan guys, yan ginagawa ko. Tatanggal natin yung clutch basket nya sa transmission ng sniper natin. Madugo siya guys, kasi kailangan din natin ng mga special tools para kalasin natin ito guys. Habang ginagawa natin yan guys, ngayon ay siyempre off duty na tayo sa ating work nung ating gagawin na ito para iwas sita, kumbaga. Yan lang guys, yan lang yan. Kaya sinasalpak ko na guys yung ginawa ko. Nagawa ko na yung pagpapalit ng clutch damper. Ni-install ko na yan guys. Unti-unti lang natin yan papasok yan guys. Unti-unti lang yan. Yan lang yan guys. Medyo nahirapan tayo guys kasi may gear kasi yan guys. Kailangan suwabe ang pagkakapasok niya bago natin lagay yung lock. Sa mga gusto matuto, pwede kayo magtanong sa akin paano magpalit ng clutch damper ng Sniper 150 MXI. Yan, kinakabit ko na guys yung lock washer at sa nut. Yan naman yung clutch basket nya, pyesa para sa yung housing bago yung lagayan ng clutch lining. Guys, yan, lagay ko na yung lock. Yan pala guys, ay may bulitas sa gitna. Iwasan natin mawala yon, kaya may balik din natin yung pinakabulitas sa gitna nya. Yan, gagamitin ko na siya guys ng impact drive. Yan ang kailangan para pag-ipit ng lock nut ng clutch basket. Dapat sigurado maigpit yan guys para in case na umandar man, hindi yan kakalas. Sigurado natin nakapit siya. Yan, ginamita ko na yung technique guys, lasing belt na pangontra abang higpitan natin yung lock nut. Kasi improvise na lang yan guys, kasi wala akong pangontra para higpitan yung lock nut ng clutch basket. Guys, yun guys, higpitan ko yan guys. Ating spark drive, ang size nun guys ay 17 socket. Kontray ko yan guys, para daw umigat yung clutch basket. Kaya pala guys, kung magpapalit tayo dyan, kung okay pa naman yung langis, sahulin na lang natin guys para hindi sayang, kasi mahal din ang langis pag nagpalit tayo ng bago. Ayan guys, wala nang control. Lalagyan ko ulit guys para sigurado higpitan natin mabuti, kasi once na umandal yan tapos tumalsik, yari ang natin flat housing yan, babasagin yan. Ano. 不要。
Oh, censored na tayo dyan guys censored joke lang only, joke lang. Yan guys, nilalak ko na yung lakwasan niya. Lock na natin sa nut. Kailangan natin ng pansinsil at saka martilyo. Ilalak na natin yung nut. Lalagyan na natin sa para hindi walang posibilidad na lumuwag ng nut. Kaya may lock na. Shout out pala kay Sir Ariel Alano at sa mga viewers ko dyan, mga followers ko. Salamat sa panonood. Guys, unti-unti ko nang ikabit yung mga pyesa guys. Yan, kakabit ko na guys yung clutch nya. Yan, nilalangisan ko guys yung clutch. Kasi yung clutch natin guys ay wet type, kaya babasahin natin ang langis. Clutch bago spacer. Tatanda natin guys yung talim ng spacer. Yan pinakita ko guys ay dapat yung talim ang matalim na part niya ay nasa harap natin, nasa ating banda. Yung makinis, yung walang talim doon sa loob. Bago clutch ulit, lining, bago spacer ulit. Ganyan lang guys. Okay, binabasa ko sa guys ng langis para once na pinanda natin, hindi pa nakakit yung langis, hindi masasunog yung lining natin, clutch lining. Yan, pangalawang lining na yan guys, yung kinakabit ko. Yan, spacer ulit guys. Ganun pa rin guys, yung matalim na part niya ay nakatulong sa atin sa bandang part na sa harap natin. Spacer. Tapos lining ulit, pangatlong lining na yan guys, lining na clutch lining, pangatlo na yan. Guys, langis ulit, basahin natin ang langis yung lining. Yan, pangatlong lining na yan guys. Tapos spacer ulit guys. Ganun dati, yung matalim nakaharap sa atin, yung makinis nakatalikod sa akin guys. Patlo. Yan, basahin natin langis ulit guys. Pang-apat na lining. Guys, pang-apat na lining na yung clutch lining ng Sniper 150 MXI. 5 speed lang yan guys. Shout out kay Sir Raymond Glomar. Yan, spacer ulit guys. Yan, lalagay na natin yung cut basket cover. Kabit na natin yan. Yan guys, minalkan ko para hindi mawala yung dati pa rin yung posisyon, para madali magsalpak pa rin guys. Lalagyan natin marker. Complete PPE tayo yan guys ha. Complete PPE mula taas hanggang baba. Yan, medyo nangawit na tayo guys, kaya kumuha na tayo ng upuan. Yan, kakabit na natin yung mga clutch spring guys. Bali 4 yan. Apat na clutch spring yan guys, bago yung clutch spring bolt nya, 4 na piraso na size
10. Yes. Higpitan na natin sa size 10 yan guys. Sakit ang pangigpit natin. Ganyan lang guys ang paggagawa ng pagpapalit ng clutch damper ng Sniper 150 MXI 2017 model. Guys, malapit na tayo matapos guys. Higpitan na lang natin. Higpitan lang natin mabuti guys yung size 10. Kaya pala guys, ang clutch lining ng Sniper 150 MXI ay 4 na lining lang guys. May bago ngayon kasi guys yung Sniper 155 na di ko lang sure guys kung kasi 6 speed na yon. Tingin ko 5 ang lining nun. Itong sa akin eh, kung di ako nagkakamali guys ha. Pero itong MXI 150 na to 2017 5 speed siya, kaya 4 lang ang clutch sliding niya. Ay, sigpit-igpit lang, checking. Lapit-lapit na guys. Lapit na matapos guys. Punasan din natin yun. Linis-linis tayo ng clutch cover. Yung cover na ng clutch. Yung panlabas tayo guys. Panlabas naman na tayo. Talagyan lang natin ng isang konti para yan ang pinaka magsisild bago natin kabit yung pinaka cover ng lahat ng clutch assembly. Kakabit na natin guys. Guideline na lang is guys. Kakabit na natin guys. Ito naman guys, yung cover natin medyo pogi ng kaunti. Glass type siya yung cover guys. Kaya kita natin yung clutch sa loob abang umiikot. Fiberglass yan guys na transparent. Shoutout pala sa 8 plus K followers ko. Happy Sunday to all. Guys, kakabit na natin. Size 8 naman guys yung bolt nyan. Guys, natin guys. Matatandaan nyo yung paglalagay ng clothing naman guys.
Kailangan kung match na match yung pag mahaba para doon sa mahaba, yung maiksi para sa maiksi. Nakakabitan siya, may papasukan. Pala guys, hindi na tayo nagagwantes kasi sanay tayo sa paggagawa na hindi nakagwantes. Merap kasi pag nakagwantes, abala pa. Mas maganda yung walang gwantes guys, feel na feel yung paggagawa. Oops, shout out sa'yo. Ginagamitan ko siya ng ratchet guide na special tools. Tamang higpit lang yan guys, huwag na natin gamitan ng torque wrench. Malustrid yung bolt. Yun, shoutout sa'yo Miming. Dumaan si Miming, yung pusa natin. Guys, nangawit na naman tayo. Upo na naman tayo, upo. Iba na talaga guys pag nagkakaedad. Nangawit ng baywang. Guys, ipit-ipit lang tayo. Check lang natin mabuti guys, na naigpitan natin mabuti yung mga bolt natin. Shout out sa iyo Sir Asinas. Guys, may inubo pa dito guys. Impusin natin, inubo tayo. Lapit na tayo patapos guys. Yan, check ko na lang mabuti guys kung nagpitan lahat. Pupunasan natin guys yung mga excess na langis para presentable naman ang gawa natin guys. Guys, kakabitan natin yung oil filter nya. Lalagyan na natin guys. The spring, basta yung cover nya ng langis. Oil filter hole. Shout out pala sa may-ari ng motor, aking kaibigan, yung may-ari ng motor dati, si Adrian Serrano. Shout out sa iyo sir, ingat lagi sa biyahe. Ito, ginagawa ko yung motor mo sir, kasi malakas na yung alog ng clutch damper natin, kaya nagpalit ako ng clutch damper. Ang ginamit ko pala dito guys, na clutch damper ay ang brand niya ay Pitch Bike. Ayon sa aking sa Pitch Bike ay maganda yung quality ng pyesa nila guys. Shout out sir, Pitch Bike. Shout out po.
maganda po yung rubber na plus damper po ninyo. Bale, in-order ko lang siya sa online. Dumating naman siya, kompleto naman siya. Salamat po sa mga kanang pitch bike. Shout out po. Siguro pag magpapalit ulit ko ng clutch damper, yun pa rin ang gagamitin ko. Pitch bike na brand ng clutch damper. Yan guys, ikakabit ko na yung cover ng langis. Yan. Nalangisan ko lang guys yung o-ring para hindi pumutok. Shout out Sir Alvin Abalos. Kinakabit ko na yung drain plug niya ng langis sa crankcase guys. Igpitan natin guys. Kami tayo dahan-dahan lang pag-igpit natin yan guys. Igpit lang natin, wag na natin sobrang igpit guys kasi pamalosted yung crankcase natin guys. Tamang higpit lang paglalagay ng drain plug guys, yung langis natin. Magre-refill na tayo ng langis guys. Guys, naghanap muna ako ng gagamitin kong pansali ng langis guys sa makina. Yan, kaya umalis muna ako para kumuha guys. Bakit? Ano na? Oh, hindi pa tapos. Ano ba yan? Nakatulog ako eh. Ha? Nakatulog ako. Yan guys, ginamitan natin yung embudo. Red pie. Bisa mo na! Ha? Lalaro. Bisa mo na mag-module. Meron pa ka gumagamit ng nito eh. Straplet mo. Yan, pinupunasan lang natin guys para matanggal yung mga dumi-dumi bago yan, kasi papasok sa makina yun guys, yung mga higop ng makina pwede makasira sa makina natin pag may dumi guys. Lagyan na natin langis guys. Saan natin mabuti yan, sasalin na natin langis guys. Lalagyan natin lahat yan guys. Bagong sensor kasi yan guys, kaya sasauli din natin yung dati yung langis kasi sayang guys, kasi tatapon natin bago pa yan guys. Kaya pala guys, kung anong langis ang ginagamit ko langis guys ay 650, mas mataas kasi ang 650 guys, kaya ginagamitan ko 650 na grade. Pag sobrang init ng makina guys, magbabawas yan, magiging 40 na lang guys. Kaya yung 40 naman na langis guys na grade, pag uminit naman yung magiging 30, kaya malagitik. Kaya ang ginagamit ko 550 para maging 40 lang siya pag sobrang init na sa takbuhan guys, hindi ganong malagitik. Kaya okay na guys, ilagay na natin langis niya guys.
Guys, try na natin kan guys. Start. Yan, umandar na guys. Kita nyo guys yung salamin. Umiikot yung clutch niya sa loob. Kita nyo guys yung clutch. Kita sa fiberglass nyo. Tapos palisa guys. Yan, pinatay natin guys. Yun, asimbulan na natin yung tambutso. Kakabitan natin guys. Bago yung mga clearings. Punas-punas na muna tayo guys para presentable naman yung gawa natin. Para matanggal yung mga langis-langis. Nga pala guys, tayo nakagupit ng 4x4. Akala natin yung military tayo. Naka 4x4 tayo ng gupit. Skinhead. Yan ang uso guys, para hindi mainit. Guys. Ipitan na natin guys yung takip ng dipstick natin. Nga pala guys, ay ginagamitan ko ng long nose yan guys, para kung sa parking man walang, baka may magbiro, luwagan, mawala pa yung dipstick natin guys. Kaya ginagamitan ko lagi ng long nose yan, pangigpit, para hindi kayang luwagan ng kamay guys. Guys, kakabit na natin tambutso guys. Finishing touch na tayo guys. Kakabit ko na yan. Kakabit na ako ng tambutso. Lapit na tayo matapos guys. Kaya nga pala guys, pag may sobrang tornilyo, lagyan na lang natin sa loob ng makina guys. Di joke lang guys. Kailangan pag may kinalas tayo guys, alam natin kung paano ikabit sa tamang lagayan niya guys, kung saan natin kinalas. Yun ang dapat. Joke lang yung sinabi ko, na pag may sobra, lagyan na lang sa makina guys. Joke only. Kaya pag tayo nagkalas guys, tatandaan natin mabuti kung saan natin kinalas yung isang bagay, para madali din ikabit doon. Kung para doon ba talaga yung kinalas natin guys. Kumbaga puzzle ba guys, pag nalito tayo. Pero pinaka-importante yan guys, maglagay tayong marker guys pag marami masyado, para iwas sa bala pagdating ng pag-assemble. Madali lang tayo matapos guys. Guys, nagigpit na lang tayo guys. Finishing touch na lang tayo guys, malapit-lapit na. Higpit lang tayo ng higpit. Malapit na. Guys, in-start ko ulit guys, para malaman kung may singaw yung tambutso. Wala na, patay ulit guys. Wala nang singaw. Shout out sa iyo, Sir Jerry Kapili. Ang masipag nating gwardiya.
pang-araw. Sir Jerry Capili. Mabait niyan, guys. Guys, kita yun, umiikot yung clutch natin guys, oh. Ang pogi. Kasi yung driver di pogi. Guys, itesting ko na yung clutch niya guys. Yung bitaw. Yan pala guys, malalaman natin na ayun guys, yung pinapakita ko yung clutch dump na pinalitan natin. Yung kulay itim na yun. Yun yung mga guma. Malaki ng play. Guys. Parang gupit sundalo lang tayo guys, 4-5 ah. Guys, ito yung guys, umiikot oh. Pag clutch dumper na ang problema guys, may maririnig tayo parang helicopter na tunog guys. Pag pinisil natin yung clutch, natining siya. Pero pag binitaw natin, maingay.